paano natin pinapaganda yung ating mga ordinary plant dito sa ating munting garden. So, yan yung topic natin ngayon, guys. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, meron po akong dalawang pot ng holly na, ayan, heto yung pinakamaliit natin and then yung isa. So ito guys, yung galing sa ano talaga, yung tinanim ko na buto ng holly. So after ng ilang buwan, so yan na siya guys, 1 to 2 months. So ganyan na siya. And then heto yung 4 to 5 months natin na holly. So yan, slow grower yung ating holly guys. Galing sa buto, kaya lang wala tayong buto ngayon kasi flowering nila, then umulan, so nasira yung mga flower ng ating holly. So heto guys yung galing sa buto talaga to. So seed grown siya na holly. Ayan siya. Siya, straight lang yung kaniyang tubo. So yan, wala pa siyang sanga, maliliit na sanga. So straight lang siya and then marami siyang dahon. So yan yung talaga regular na tubo ng ating holly from seed. So ang gagawin natin para magkasanga siya guys, yan, putulan natin siya sa dulo. Yung pinaka niya, talbos, yan, putulin natin yan. So pag after ng ilang buwan, yung holly natin na tumubo galing seed ay magiging ganito. So after 5 to 6 months, ayan, magiging ganito na siya guys. So heto yung pinakauna ko na pinutulan ng talbos. Ayan siya. Heto yung pinaka stem. Ayan, medyo na siya, mataba. Ayan, pag pinutulan natin siya guys, kahit na anong klaseng plant, so yan, magkakaroon po yan ng maraming branches. Ayan, so heto na yung ating 5 to 6 months na holly from seed grown. Ayan, seeds. Ayan, heto siya, and then pinutulan natin ng talbos. Ayan na siya guys. Ayan, ang dami na niyang sanga. So ganito yung mangyayari. So napakaganda na niyang tingnan kasi ayan, ilan to, sobrang dami na. So ang gagawin natin ngayon, kasi nga pinapaganda natin siya, pwede natin siyang gawing bonsai. So heto ay pinapalago pa po natin. So yan, and then pinapaganda natin yung kaniyang mga sanga. So ang gagawin ko guys, dahil heto maliit pa siya, so meron akong heto natin siya ipataas. So hindi natin siya tanggalan ng talbos. So yung sa gilid lang. So pang galing sa seed, yung ganito. So ngayon po ay ayan, i-maintain natin yung stem or yung mga branches ng ating holly. So heto, dahil ayan, lumagpas siya sa pot natin guys. So yung mga nagsilagpasan dyan sa pot, so yan, putulin na natin. Ayan. So wag po tayong mahinayang na mag-cut or mag-trim ng ating mga halaman kasi magkakaroon naman po yan ng ng maraming branches. Siya guys, yung magiging lush yung ating plant. So tanggalan po siya ng yung mga old leaves. Ayan, tanggalin yan sa baba para yung energy ay mapupunta doon sa taas. So heto, tanggalan din po natin ng talbos. So yan. So yung sa gitna ay stay lang natin siya para heto yung tumangkad or tumaas. Ayan, din sa gilid, ayan, magkakaroon yan ng panibagong branches. So yan guys yung isang paraan para gumanda yung ating plant. Galing siya ganito, isang stem. So ayan, ngayon ay
ayan, nagkakaroon siya ng maraming branches. So, yan guys, yung ating napakagandang holly na tinanim po natin. Ganito ng ating mother plant. So, ngayon ay magiging ganito na siya. From one stem to ano na siya, maraming branches. So, ngayon guys, heto yung isa ko. So, after natin siyang pagandahin, so, ilipat na natin siya sa heto. At, maganda kasi yung ano natin, holly pag naka-direct siya sa soil. Ayan, sa ground. Ayan. So, heto ay, ayan, tanggalan din po natin ng, ayan, talbos para dumami yung kanyang branches, yung kanyang mga sanga. So, magiging lush po yan. So, ito yung variegated na natin guys, holly. So, galing din po siya sa buto. So, nung tumubo siya, galing din po siya sa isang stem. So, heto din yung ating 2-year-old na holly. Ayan, galing sa buto, and then, ayan, isang stem lang po siya. And then, nagkaroon ng maraming branches. So, pag ganitong, na siya guys, ganito na siya kataas. So, ang ginagawa ko, tinatanggalan ko siya ng mga sanga dito sa baba para yung kaniyang stem talaga ay, ayan, tumaba, and then, ayan, tumaas. Hanggang sa magiging ganito. Ayan. So, na siya, lush na siya sa taas. So, ang ginagawa ko para gumanda yung ating holly, ayan, maganda na siya tingnan, round na. So, yan, cut lang po natin dito sa gilid. Ayan. Cut lang po natin siya dito sa gilid para ma-maintain po yung pagka-lush ng ating holly. Pwede sa kahit sa anong mga plant na matitibay, yung mga hardwood na plant. Ayan, maganda siya i-trim. Ayan, sa gilid. Ayan lang po yung ginagawa nating maintenance dito sa ating mga plants. So, heto ay almost 3 years na holly. So, yan siya guys. Isang puno lang siya. And then, dahil na-maintain natin siya sa pagtitrim ay, ayan, nagiging lush po yung ating mga plant, yung ating holly. So, ganyan lang kadali guys. And then, heto na yung heto siya ay 4-year-old na holly. So, yan lang yung maintenance natin dito guys ay, ayan, tinatanggalan natin siya sa baba para, ayan, tumaba yung kaniyang pinaka-stem. So, heto, at meron siyang, ayan, yung mga exist na dito, stem. Then, heto guys, ay pwede nating i-propagate. So, heto yung kinukuha ko sa, natin, sa mga holly na meron na po siyang roots. Ayan. Then, heto ay pwede nating i-propagate. So, yan guys, yung ginagawa nating maintenance dito sa ating mga holly para maganda sila tingnan. So, yan, dahil mabilis siyang lumago. So, ang ginagawa ko, ayan, tinitrim ko lang po yung ating plant para ma-maintain po natin yung kanyang shape na circle. Ayan. Medyo circle na. Heto yung bago kong mini-maintain na circle yung kanyang shape. So, hindi pa masyadong circle. And then, meron akong pinapatangkad na dito puno. Na na branch. So, ito yung gawin nating second layer na sanga. So, pinapatangkad ko siya and then mini-maintain ko siya dito sa itaas. So, magiging circle yan kalaunan. So, medyo mahirap and then medyo matagal yung maintenance natin dito or pag-maintain ng ating plants. So, after mga 5 to 6 years, so ganito na siya guys. So, slow grower yung ating mga holly and then heto yung
magandang plant na pwedeng gawing bonsai. So, heto hindi siya bonsai. Ano lang siya, na-maintain lang natin siya sa, sa trim. Para maganda yung kaniyang shape. So, pero heto siya ay pwede na pong gawing bonsai pag itanim po natin siya sa isang pot. So, yan guys. Yung na-maintain natin. And then, heto yung aayusin din natin na plant. So, yan. Na ano na natin siya na na-maintain na natin yung kaniyang circle na shape. So, ngayon ay dahil growing season na ng mga plant. Ayan, at itrim na natin siya ulit. Ayan, dahil hindi na po klaro yung kaniyang shape. So, ayan guys, panoorin nyo po ako paano ko i-maintain o ayusin itong ating napakagandang plant. So, yan na guys, yung bagong looks ng ating napakagandang plant. So, yan, kitang-kita at klaro na po yung kaniyang circle na shape. So, heto din at meron akong isang ginawa na dito, maliit pa siya guys. So, yan at i-maintain din po natin yung kaniyang shape. So, dahil hindi na klaro din yung kaniyang shape na circle, so ang gagawin ko, aayusin natin, i-cut natin or i-trim natin yung ating plant. So pag meron na pong ayan talbos na tumutubo dyan sa baba, i-cut natin siya, and then heto i-cut din natin, i-trim lang natin siya guys, para lang po tayong gumagawa ng bilog na na shape. So yan, so madali lang siyang i-maintain pag nasimula na siya na ayan, ganyan na siya guys. So heto din at ayusan din po natin. So ganyan lang kadali, i-maintain lang po natin yung kanyang shape na bilog. So yan guys yung simpleng pag-aayos at pag-maintain ng ating mga plant dito sa ating munting garden. So ayan guys, at maganda na siya ulit tingnan. So yan guys yung update sa ating mga halaman dito sa ating front yard. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.